Kamakailan lang ay nagkaroon na naman ng panibagong tensyon sa West Philippine Sea matapos bombahin ng isang China Coast Guard vessel ang mga barko ng BFAR na BRP Dato Caballo at BRP Dato Sanday malapit sa pinag-aagawang teritoryo sa Scarborough Shoal. Sa kabila nito, matagumpay na nakapag-resupply ang ating dalawang vessels. Ngunit hindi maikakaila na napakadelikado na talaga sa West Philippine Sea dahil maliban sa China Coast Guard vessel na bumobomba sa kanila, ay mayroong umaaligid na warship ng China. Ayon sa ating hukbong sindatahan, umabot na sa 251 na Chinese vessels ang kanilang namataan sa ating territorial waters na pinakamataas nilang naitala ngayong taon at nagpapahiwatig na mas nagiging agresibo na ang Chinese government. At sa bagong balita na ating nakalap, mukhang seryoso nang nangangamba ang Philippine government patungkol dito matapos manawagan ng isang kongresista sa US government na makakuha ng isang Ticonderoga class guided missile cruiser ang ating bansa, lalo na ang USS Philippine Sea na sinasabing nakatakda ng iretiro sa susunod na taon. Dagdag pa nito, formal na umanong nakapagsumiti ng liham ang kongresista sa US government lalo na sa US Department of Defense at kapag inaprubahan umano ng Amerika ang request na ito ng Pilipinas, ay magpapatunay umanong maaasahang kaalyado ang Estados Unidos. Hindi rin basta-basta ang gustong kunin na warship na ito para sa ating Navy dahil sobrang advanced na klase ng Navy vessel ito at napaka-komplikado at hindi pa gaano kasanay ang Pilipinas na mag-operate nito lalo na't dadalawa pa lamang ang ating modernong warships. Ngunit kapag makuha nga ito para sa ating Philippine Navy, ay napakalaki ng magiging paglakas sa kapabilidad ng ating hukbong sindatahan dahil hitik na hitik ang mga Ticonderoga class sa advanced na subsystems at mga armas, lalo na't kaya nitong magdala ng aabot sa 122 na guided missiles, kaya napakatindi ng warship na ito ng Amerika. Sa sobrang kargado ng mga Ticonderoga class, umaabot na sa 9,800 tons ang bigat nito, na halos 4 na beses na mas mabigat kumpara sa ating mga Rizal class frigates. Sa aking opinyon lamang, ay hindi kakayanin ng Pilipinas na imintina ang ganitong klaseng warship, lalo na't alam nating gipit sa pondo ngayon ng ating gobyerno at hindi pa nga natin malagyan ng kumpletong armas ang Rizal frigates. Paano pa kaya ang warship na kayang magdala ng 122 na missiles? Mas magandang ipagpursige na lang ng bansa ang pagkuha sa mga Freedom Class Littoral Combat Ships dahil mas angkop ito sa pangangailangan ng ating bansa at mas makatotohanan pagdating sa pagbudget sa pagkuha nito. Sa kasalukuyan, mayroong 2 Freedom Class na nakahandang ibenta ng Amerika sa mga kaalyado nito at dapat nang madaliin ito ng Philippine government dahil interesado din ang bansang Greece sa mga naturang warships. Samantalang sa isa pang balita na patungkol pa rin sa Philippine Navy, ino-offer ng bansang Israel ang kanilang bagong disenyong warship na kung tawagin ay ang mga SAR S-80 corvettes at nasa kanilang display noong ADAS 2024 sa Maynila bilang parte ng kanilang presentasyon upang bilhin ito ng Pilipinas. Kung inyong titignan, medyo may kaliitan ang nasabing warship na halos kasing laki lang ng Puhang class corvette na donasyon ng South Korea sa Philippine Navy, ngunit pagdating sa mga armas at mga subsystems, ay hindi rin basta-basta ang offer na ito ng Israel shipyards. Armado ang S-80 corvette ng isang 76mm naval gun sa harap, nakapareho sa halos lahat ng warships ng ating Navy, 2 Rafael Typhoon 30mm autocannon sa magkabilang gilid, 8-cell vertical launching system na paglalagyan ng surface-to-air missiles bilang pangdepensa ng warship, at ang bago dito ay ang 2 launchers para sa kamikaze drone na pwedeng gamitin bilang anti-ship at land attack weapon.
Dagdag pa ng max defense, may tsansang pwede din ito lagyan ng anti-submarine torpedoes, pati na rin mga medium-range anti-ship missiles. Kaya makikita na kahit hindi kalakihan ang nasabing warship, ay hitik na hitik naman ito sa mga modernong kagamitan at ganito ang dapat na binibili ng Philippine Navy. At ang pinakamaganda pa dito ay pasok na pasok ito sa budget ng Pilipinas dahil pinagmamayabang ng Israel shipyards na maliban sa kaya nitong tapatan ang mas malalaking warships ay di hamak na mas mura din ang kanilang ino-offer. Umaasa din tayo na kung mapipili ito ng Philippine Navy ay magiging kasama sa kasunduan ng technology transfer katulad ng pagbili ng Pinas ng mga Acero class mula sa Israel upang makagawa na tayo ng totoong warship dito sa ating bansa. Ngunit malaking competitor pa din ng Israel ang South Korea, lalo na't naka full force din ang kanilang display sa ADAS 2024 at alam naman nating medyo pabor ang Philippine Navy sa kanilang mga produkto at hindi lang din Navy ang kanilang tina-target, kundi pati na rin ang ating Philippine Coast Guard na tatalakayin natin sa mga susunod na video.